Isa pong pinagpalang Sunday morning, mga katots. At kita nyo naman, may background music tayo. Tan-tararan. Yan, okay. May ukay-ukay yung sa baba. Pantawag pansin sa mga customers. Pero hindi bale, tinawag ng pansin natin, tuloy pa rin ang ating pagninilay. At ngayong linggo ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, who you? Yan, tanong ng mga millennials. Who you? At napakaganda sapagkat to sa ating ebanghelyo ngayon, hinango kay San Mateo. Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 12, ito ang main talagang question. Who you? At sinagot ni Lord sa tanong na ito, ang katotohanan nating hindi dapat nalilimutan. In fact, babala pa nga ito sa atin na kailangan nating laging sanay napapag-isip at hindi nalilimutan. Tatlong bagay, okay? First, sagot sa tanong na ikaw, ako, sino tayo? Sino ako? Una, tandaan nyo ito ha? Tayong lahat, we are equals in God's eyes. Pare-pareho po tayo ng dangal, halaga sa harap ng Diyos. No matter kung anong meron tayo. No matter kung mas matalino ang tingin, kung mas mayaman ang pera, sa pera at mga pag-aari. No. Walang halaga yan sa harap ng Diyos. Ikaw, ako, pareho tayo sa mata ng Diyos. Nilikha niyang kawangis. Kapareho. Ano yun? First. Second, huwag kalilimutan, yung mga titles, wala ding halaga sa harap ng Diyos. At binibigyan pa tayo ng babala ni Lord tungkol sa paggamit ng mga titles. Do not be called Father. Iisa ang Ama sa langit. No, hindi naman ang tawag dyan ay yung problema yung title itself, kundi yung ating paniniwala. Why? Because titles by itself or by themselves were meant to be responsibilities. And even, dapat nga, nararamdaman natin pag may title, burden. Ang problema natin ngayon sa panahon natin sa mundo, titles are becoming privileges. Doon tayo pinag-ingat. So, who you, hindi tayo ang ating mga titles. And do not look at people because of their titles. Okay? Second John. Ano ang ikatlo? Third, ito ang mas mabigat. Tayo ay pinili ng Diyos para lahat maging misyonero ng salita ng Diyos. And what does that mean? Our mission in this world, to live the living Word of God. Ang ipamuhay, ang buhay na salita ng Diyos. Because we are people of faith, then we must become people of faith by living the Word of God in our lives. Do not be empty words, ika nga nila. Sabi nga ng iba, walk the talk. Sapagkat, mga kapatid, kung sino tayo, pag hindi natin ipinamuhay ang salita ng Diyos, nawawalan din ng halaga ang biyayang ito. Okay po. Okay, sana. Di natin malimutan yung tatlong bagay na ito at masagot natin talaga sa buhay natin ang tanong, sino ba ako? Okay, balik tayo siyempre sa paanyaya ko sa inyo kasi cyber missionaries tayong lahat. Evangelize po lagi through social media. Like, share, follow ang ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel natin, TFT, The Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kay Kuya Rene Quesada. Happy birthday Kuya Rene. Kay Jenely Dimano, kay Crystal Handa, kay Jean Carpio, Festin Carpio, Maria Lagustan Mugol, kay Amor Completo, kay Irma Saliksik, kay Mercy Frago Gonzales, o Gonzales Frago, sa isang pari namin, si Father Kirk Romasanta. Happy birthday sa inyong lahat and blessing sa inyong special day. At syempre, paghiling pa rin natin ng panalangin para sa lahat ng nangangailangan nito, lalo yung may mga pinagdadaan ng mga problema. At syempre, do not forget to pray for peace, lalo sa mga lugar na mukhang palayo ng palayo sa kapayapaan. At syempre, kung di naman natin nalilimutan kung sino talaga tayo, who we are, always be blessed and be a blessing. Tan 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 tan.